Noong unang panahon, sa kalaliman ng karagatan, may isang magandang sirena na nagngangalang Arya. Nang araw na iyon, habang masaya siyang lumalangoy malapit sa dalampasigan, napansin niyang nawawala ang suot niyang perlas na kwintas. Oh, nahulog ang kwintas ko. Saan na kaya yun? Habang hinahanap ni Arya ang kanyang kwintas, may isang batang pulang isda na pauwi na mula sa eskwela. Nakita niya ang kwintas na nagniningning sa mga butil ng buhangin. Napakaganda ng kwintas, kaya agad niya itong sinuot at mabilis na umuwi. Ngunit pagkakita niya sa kanyang nanay, itinago niya ang kwintas. Bakit ngayon ka lang, anak? Kasi po, napasarap lang po sa paglalaro, nanay. Kinabukasan, habang papasok sa eskwela, sinuot ni Redfish ang kwintas at lumangoy ng masaya. Ngunit hindi niya alam na si Snake, ang mapanlinlang na ahas dagat, ay nanonood sa kanya. Ang ganda ng kwintas. Kailangan makuha ko yung kwintas. Napansin ni Snake na may mga mangingisda sa malapit at pinuntahan niya ang batang isda. Ibigay mo sa akin ang kwintas. Mas bagay sa akin yan. Natakot ang pulang isda na gusto niyang lumayo sa ahas dagat. Ngunit saan man siya lumangoy, nahaharang siya ni Snake. Paglangoy ni Redfish malapit sa mga mangingisda, hinabol na siya ni Snake. Lumangoy ang munting isda sa lambat nang hindi namamalayan ng panganib at nahuli siya sa lambat ng mangingisda. Naku, paano na yan? Sinamantala ni Snake ang pagkakataon. Hinablot niya ang kwintas at mabilis na lumayo. Tulong! Samantala, habang hinahanap pa rin ni Arya ang kanyang kwintas, may narinig siyang paghikbi. Tinuntun niya yon at nakita niyang nahuli sa lambat ang pulang isda. Oh, munting isda, huwag kang mag-alala. Ililigtas kita. Walang pag-aatubiling sinira ni Arya ang lambat para iligtas ang pulang isda. Kinuwento sa kanya ni Redfish ang lahat ng pinagdaanan niya. At napagtanto ng sirenang si Arya na ang tinutukoy ni Redfish ay ang kanyang nawawalang kwintas. Oh, ang kwintas ko. Nakay Snake na pala. Sa'yo pala yung kwintas. Gustong tulungan ng pulang isda ang sirena na nagligtas sa kanya. Sinundan ni Arya at ni Redfish ang mga sirang kabibi sa dagat. Maya-maya pa, narating nila ang madilim na kuweba. Baka nandito si Snake. Mag-ingat tayo. Tahimik na pumasok sa yungib sina Redfish at Arya. At naroon nga si Snake na pilit inaalis ang perlas sa kwintas. Gusto ko yung perlas. Sabay na kumilos si Arya at si Redfish. Nilito ng pulang isda ang ahas sa paglangoy ng paikot-ikot sa kanya. Nakakainis. Agad namang kinuha ni Arya ang kwintas at mabilis na umalis kasama si Redfish. Hinabol sila ni Snake, ngunit pinigil siya ng mga bula na gawa ng pulang isda, kaya naiwan siya sa loob. Habang nagngingit-ngit siya sa galit, mabilis na nakalayo sina Arya at Redfish at nakarating sa ligtas na lugar. Kailangan mong mag-ingat, Redfish, dahil ang paglilihim ay maaaring maglagay sa iyo sa malaking peligro. Naunawaan ni Redfish na nangyari sa kanya ang lahat ng ito dahil nilihim niya ang kwintas sa kanyang nanay. Mula sa araw na iyon, wala na siyang itinatago sa kanyang pamilya at sa pagkakaibigan nila ni Arya na nagsimula sa pagtulong nila sa isa't isa at nagsilbing magandang kwento sa kaharian ng karagatan. Ang munting sirena at ang mga nawawalang isda. Noong unang panahon, si Arya ang pinakamagandang sirena sa karagatan at ang kanyang mahal na si Prinsipe Edward, sakay ng maharlikang barko, ay naglayag sa malalayong dagat. Kaaya-aya ang paglalakbay nila na ang kagandahan ng bukang liwayway ay lalong nagpahanga sa kanila.
Aking prinsipe, habang buhay akong maglalayag kasama ka sa magandang karagatang ito. Nakasanayan na ni na Edward at Arya na manguha ng mga prutas mula sa bawat isla na kanilang binisita, tulad ng pinya, mangga, buko, papaya, saging, limon at marami pa. Dose-dose ng mga pinakamasasarap na prutas ang pasalubong nila sa mga kababayan. Habang nakamasid sa dagat ang prinsipe at ang munting sirena na si Arya, napansin nila na walang mga nilalang sa karagatan. Aking prinsesa, ilang araw na tayong hindi nakakakita ng anumang isda sa dagat. Bakit kaya? Oo, napansin ko rin. Ilang araw na nawala ang aking kaibigan na si Dolphy. Nag-alala ang munting sirena, kaya napagpasyahan niya na siyasatin ang kaharian sa ilalim ng tubig at kamustahin ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Hinatid siya ni Prinsipe Edward papunta sa unahan ng barko. Nag-aalala talaga si Arya. Aking prinsipe, kung hindi ako makakabalik sa paglubog ng araw, tiyak na may mapanghanib na pangyayari. Ang munting sirena na si Arya ay tumalon sa dagat. At sa sandaling nasa tubig na siya, ang kanyang mga binti ay mahiwagang naging buntot ng sirena. Mabilis na lumangoy si Arya patungo sa kaharian ng karagatan. Ngunit hindi niya makita ang mga kaibigang isda sa paligid. Nakaramdam siya ng sobrang katahimikan. Habang papalapit na siya, tinawag niya ang mga matatalik na kaibigan. Dolphy! Willie! Nasaan kayo? Ngunit walang tumugon. Walang naririnig si Arya maliban sa tunog ng buhangin at tubig. Ang kamanghamanghang kaharian ng karagatan at ang maningning na asul na dagat ay kalmado at walang laman. Napansin ng munting sirena na si Arya ang malaking kabibe sa buhangin. Mahiwaga ang naitatala ng mga kabibe, ang bawat tunog sa ilalim ng dagat tulad ng sa tala-arawan. Inilagay ni Arya ang kabibe sa kanyang tainga at pinakinggan ang nasagap na pangyayari. Masaya ang araw na yun sa ilalim ng dagat. Ang makukulay na isda, lumba-lumba at mga dikya ay aktibo at masaya. Habang nasisinaga ng araw ang tubig, dumating ang masamang bruha na si Vega at ang kanyang alalay na ahas. Narinig kong gumagawa sila ng plano upang nakawin ang kayamanan ng kaharian para maitayo ni Vega ang sariling kaharian malayo kay Haring Poseidon at sa kanyang pamilya. Nakipagtagpo sila sa mga gangster na pating, tapos ay umalis na sila. Naisip kong isumbong sa hari ang aking narinig, at habang patungo ako sa kaharian, natigilan ako sa nakita ko. Isang malaking lambat. Dahan-dahan itong bumababa sa ilalim ng tubig. Takot na takot ako, kaya nagtago ako sa buhangin. Hindi makapaniwala si Arya sa mga bagay na narinig. Ibinalik niya sa buhangin ang kabibe at agad na hinanap ang lambat ng mangingisda. Matapos lumangoy ng kaunti, nakita niya ang isang malaking lambat sa pangingisda na puno ng mga hayop sa dagat. At naroon ang matalik niyang kaibigan na si Dolphy. Oh, Dolphy! Sa wakas natagpuan kita! Arya, bilisan mo! Sagipin mo kami! May dalawa pang malalaking lambat tulad nito! Habang nag-iisip ang sirena kung paano sila sasagipin, si Prinsipe Edward ay nababalisa sa paghihintay. Ilang oras na ang lumipas, nag-aalala na ang prinsipe. Kaya inilabas niya ang mahiwagang alabok ng dagat at nilunok ito. Pagkatapos ay tumalon siya sa dagat. Sa sandaling nasa tubig na siya, ang mga binti ng prinsipe ay naging buntot ng isda. Pagkatapos ay lumangoy siya ng buong lakas upang hanapin si Arya. Samantala, sinusubukan ng munting sirena na paglapitin ang tatlong malalaking lambat ng pangingisda at napansin niya na si Vega at si Snake ay nahuli rin ng lambat ng mangingisda. Vega?
Snake? Paano kayo nahuli ng lambat na ito? Di ako makapaniwala. Ano ang ginagawa mo sa ilalim ng tubig? Akala ko ba umalis ka? Naparito ako upang iligtas ang mga kaibigan kong isda. Iligtas kami? Ikaw? Anong sabi niya? Ililigtas niya tayo? Sabi niya Bingi ka ba? Naipit ang mga galamay mo, Vega. Hindi ka makakalpas dyan ng walang tulong. Yun ang akala mo. Mayabang ang masamang bruha ng dagat at sinubukan niyang pumiglas. Ngunit wala namang nangyari. Snake! Tumulong ka! Hinahin mo ang pang-apat kong galamay. Aba, Gamitin mo pareho ang iyong ulo, engot. subalit hindi ko kaya, kamahalan. Vega, tumigil ka na. Pinapalala mo pa Habang kausap ng sirena si Vega, ang mga mangingisda ay naghagis ng isa pang lambat mula sa itaas. At sa kasamaang palad, hindi napansin ng sirena ang lambat na pababa. Naku, nahuli ako. Dapat sana ay naging mas maingat ako. Paano yan? Huwag kang kumalaw, Arya, dahil masihigpit yan. Una akong makakaalis dito at sisirain ko ang kaharian nyo. Habang nagpupumiglas si Arya sa lambat, dumating si Prinsipe Edward. Edward! Dumating ka! Gamit ang kanyang punyal, inalpasan ng magiting na prinsipe ang munting sirena mula sa lambat. Dapat natin pigilan ang mga pirata. Bilisan natin bago sila makapaghagis uli ng lambat. Konting tiis na lang. Ililigtas namin kayo. Sinunda ng sirena ang lubid ng lambat at mabilis na lumangoy na nahihirapan si Prinsipe Edward na sabayan siya. Kailangan nilang marating ang barko ng mga mangingisdang pirata bago sila mahuli ng isa pang lambat. Narating ni Arya ang ibabaw ng tubig at sinigawan ang mga mangingisda. Hoy! Mga pirata! Hindi tama ang ginagawa nyo. Mayroong libo-libong mga nilalang dagat na nakatira sa ibaba. Hindi nyo sila dapat saktan. Hindi pinansin ng mga mangingisdang pirata si Arya at naghagis pa rin ng isa pang lambat sa karagatan. Kaya pinagdikit ni Arya ang mga palad at sa kanyang kapangyarihan ay inangat siya ng tubig paitaas sa langit. Uy, isang sirena! Magkahalong takot at pagkamangha ang nadama ng mga pirata nang makita nila ang sirena. Tignan nyo, nakalutang siya para siya lumilipad. Ang mahiwagang kapangyarihan ni Arya sa karagatan ay lumikha ng malalaking alon at malalakas na hangin upang itaboy ang barko ng mga mangingisdang pirata palayo sa kanilang mga lambat at sa kaharian ng karagatan. Hawak na mabuti! Kapit! Mabilis na pinutol ni Prinsipe Edward ang lubid ng mga lambat at ang mga nilalang sa ilalim ng dagat ay napalaya. Siyempre, may ilang mga masasamang nilalang na di man lang nagpasalamat sa prinsipe at kay Arya. Nakalaya man, naiinis si Vega na ang sirenang si Arya ang siyang nagligtas sa kanya. Kamahalan! Niligtas tayo ng munting sirena, diba? Naligtas nga niya tayo, Snake. Ngunit hindi nito mababago ang misyon ko. Sisirain ko pa rin ang kaharian na yun. At lahat ng kayamanan ay magiging akin. Ang mga kaibigang isda ng munting sirena ay nagpasalamat sa kanya at sa prinsipe sa pagliligtas sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Palagi kaming magiging tagapagtanggol nyo. Nangako naman ng mga nilalang sa dagat na poprotektahan nila ang barko ni na Arya at Edward. At muli, malaya na silang nakakalangoy sa malalim na asul na tubig. Salamat sa mabuting puso at tapang ni Arya at ng prinsipe. Ang kapayapaan ay namuno sa kaharian ng karagatan at sa buong mundo. At namuhay silang maligaya.
Sa kailaliman ng asul na dagat, naghahanap ng makakain ang mapanganib na tropa ng mga pating. Kinatatakutan sila na sa tuwing ibinubuka nila ang kanilang bunganga, nag-aalisan ng mga isda. Ngunit minalas ang dilaw na isda na nagtatago sa loob ng isang malaking kabibi. Tingnan nyo, nakahanap tayo ng makakain. Yay! Kainin na natin. Kakainin na sana ng mga pating ang dilaw na isda nang makita nila ang isang mas malaking isda sa itaas. Teka, tignan nyo. Mas malaking isda, oh. Yun ang kainin natin. Hehe, oo nga. Ngunit huli na nang mapagtanto nila na ang malaking isda na gusto nilang kainin ay isa palang laruang isda sa dulo ng kawit ng mangingisda. Aray! Ngipin ko! Nasaktan ang ngipin ko! Ang ilong ko! Sumakit ang ilong ko! Habang abala sila sa laruang isda, nakatakas ang dilaw na isda at maswerteng hindi siya nakain ng mga pating. Dahil sa inyo nawala ang tanghalian natin. Hindi lamang pating ang makikita sa magandang dagat. Ito ay malawak at puno ng makukulay at masasayang pamilya ng isda. Uwi na! Pasok na kayo sa loob! Pero nanay, kailangan kong manguha ng makakain natin. Doon lang kayo sa loob ng bahay habang wala ako, ha? Nanay, sama kami sa'yo. Sige na, sige na. Hindi pwede. Delikado pa sa inyo. Madaming pating sa pupuntahan ko. Sige na, pasok na sa loob. At huwag makikipag-usap sa estranghero, ha? At pumasok na sila sa kanilang bahay na isang lumubog na barko. Sakto namang nakita sila ng mga pating na gusto nilang hulihin ang inang isda doon mismo. Siguradong masarap ang nanay nila. At ngayon, hindi na to laruan. Biglang pinigilan ng malaking pating ang mga katropa niyang gustong umatake. Teka. Sa halip na isang isda, bakit hindi natin kainin ang 3 isda na nagtatago sa lumubog na barkong yon, ha? Napakatalino mo, boss. Sige, sige. Yung 3 na lang. Ops, teka lang. Hindi tayo aatake agad-agad. Dahil sa laki ng mga katawan natin, hindi tayo kakasya sa maliit nilang bahay. Matatakasan nila tayo. Kailangan natin ng plano. Anong klaseng plano, boss? Umuwi na kayo. Hintayin niyo ako dun. Ipaubaya niyo sa akin ang plano. Nagpunta ang malaking pating sa gitna ng mga pulang korales at kinulayan ang sarili ng pula na parang miyembro siya ng pamilya ng pulang isda. Kinuha niya ang nakitang kahel na lumot at inihagis ito sa kanyang likod upang takpan ang kanyang matulis na palikpik. Tapos ay bumili siya ng lumot na biskwit na paborito ng mga pulang isda. Hahaha, walang isda makakatanggi sa mga biskwit na to. Lumangoy ang pating patungo sa bahay ng mga pulang isda at kumatok gamit ang kanyang ilong. Sino yan? Lolang pulang isda na nagbebenta ng biskwit. Gusto niyo pa ng biskwit, mga apo? Yay! Biskwit! Dahil bata pa sila, tuwang-tuwa sila nang marinig ang tungkol sa biskwit, kaya gusto nilang kumuha nito. Teka mga kapatid, sinabihan tayo ni nanay na huwag makipag-usap sa estranghero. Ang isa sa magkakapatid ay sumilip sa labas sa maliit na butas. Pero hindi siya estranghero. Pulang isda rin siya tulad natin. Kaya lumabas ang magkakapatid na isda. Lika, sama kayo sa akin. Marami pang biskwit sa bahay ko. Sinundan ng mga pulang isda ang pating.
Habang nag-iisip ang tusong pating kung paano kakainin ng mga ito, may bumagsak na kawit at sumabit dito ang lumot na nagtatago sa kanyang palikpik. At napagtanto ng mga pulang isda na siya ay isang pating. Pating siya! Takbo! Ang isa ay nagtago sa likod ng mga bato, ang isa sa mga korales at ang isa sa ilalim ng bato. Ngunit natagpuan ng pating ang bawat isa at nahuli silang tatlo. Pagpipiestahan namin kayo ng mga tropa ko. Ngunit ang isa sa kanila ay nakatakas mula sa pating at mabilis na lumangoy pauwi ng bahay. Samantala, labis na nag-alala ang inang isda nang hindi niya nakita ang mga anak sa bahay. Naku, nasana kayo mga anak ko? Aalis na sana ang inang isda para hanapin ang mga anak nang makita niya ang isang anak na humahangos pauwi. Nanay, kinuha ng pating ang mga kapatid ko. Alam ko kung nasaan sila. Maililigtas natin sila. Nagpa siyang humingi ng tulong ang inang isda sa higanteng balyena na si Willie. At lumangoy silang tatlo patungo sa kinaroroonan ng tropa ng mga pating. Nang kakain pa lang ang mga pating, nagulat sila nang makitang dadalawa lang ang isda nila. Pero dadalawa lang yung pulang isda, boss. Ha? Ano? Di kaya natakasan ka ng isa, boss? Oo, ako ang tumakas. Ano? Noon nila nakita ang malaking balyena na si Willie at takot na takot sila. Sa ganitong paraan na iligtas ang dalawang maliit na pulang isda. Agad na mga si Willie at sinubo ang tatlong pating. Naku, lagot na! Tulong! Saklolo! Natatakot ako! Manguhuli pa ba kayo ng mga batang isda? Hindi na! Hindi na po! Pangako! Ayaw na po! Kung gayon, makakauwi na ba sila ng ligtas? Opo, tama po. Sige po! Makakauwi na po sila. Palabasin mo na po kami dito. Kaya ligtas na nakauwi ang pamilya ng pulang isda. At mula noon, naunawaan ng tatlong maliliit na pulang isda kung gaano kahalaga ang pagsunod sa kanilang ina at manatiling ligtas sa kanilang tahanan sa dagat. Isang umaga, habang naghahanap ng pagkain ng lobo sa kagubatan, nakita niya ang isang pamilya ng tagak na lumilipad sa kalangitan. Alam niyang gumawa sila ng pugad sa burol at may mga itlog sa pugad na iyon. Nakapagbigay ito sa kanya ng ideya. Alam ko na ang kakainin ko. Itlog ng tagak. Pero paano kaya ako makakarating sa burol na yon? Ang batang pato ay natutulog ng mahimbing nang gisingin siya ng tinuring na kapatid na tagak na gumamit pa ng pompyang. Hoy, gising na! Kwak, kwak, kwak! Nagising at napatalon-tuloy ang pato. Ha? Anong nangyayari? Aalis kami. Titignan ni nanay ang mga itlog. Huwag kang matutulog. Kakainin ka ng lobo. Lobo? Oo, di ba hindi ka nakakalipad ng mataas tulad namin? Kaya kami na lang, maiwan ka dyan. Paalam. Ngunit hindi nila alam, ang tusong lobo ay nanonood sa kanila at may pinaplano. Nang lumipad ang magkapatid na tagak, sinubukang sundan sila ng batang pato. Masigasig na pinapagaspas ang kanyang maliliit na pakpak. Umaasa siya na balang araw makakalipad siya. Ngunit naantala ang kanyang pagsasanay nang makita niya ang nagniningning at nagliliwanag sa palumpong. Ha? Ano ito? Ang kumikinang na ito ay isang pares ng pulang sapatos. Ang ganda naman ito. Magkakasya kaya ito sa mga paa ko? Sa sandaling maisuot ng batang pato ang pulang sapatos, umangat siya sa lupa at lumipad ng mataas. Ha? Nakakalipad ako! Lumilipad ako!
Agad na naabutan ng batang pato ang pamilya ng tagak. Oh, tingnan nyo! Nandito ang pato! Wow! Paano ka nakakalipad ng mataas? Salamat sa aking mahiwagang pulang sapatos. Tingnan mo. Doon sa ibaba, namamangha na nanonood sa kanila ang lobo. Mahiwagang pulang sapatos? Meron na akong magandang plano. Kinagabihan, habang natutulog ang pamilya ng tagak at ang pato, tahimik na lumalapit ang lobo sa kanila. Kumikinang ang pulang sapatos kahit na nasa dilim. Inabot ng lobo ang sintas at ninakaw ang sapatos. Bukas na bukas din, sa umaga, magkakaroon ako ng tortang itlog ng tagak. Nagising ang batang pato sa sikat ng araw at naalarma siya nang hindi niya makita ang pulang sapatos sa tabi niya. Naku, asan na? Wala dito ang sapatos ko. Paano ako lilipad? Agad na hinanap ng batang pato ang inang tagak at ang kanyang mga tinuring na kapatid. Nanay! Kuya! Nasaan na kayo? Ngunit hindi niya mahanap ang mga ito kahit saan. Hindi ako makakalipad ng mataas kung wala ang sapatos ko. Habang umiiyak siya sa kalungkutan, napansin niya ang tusong lobo na lumilipad sa itaas. Yahoo! Lumilipad ako. Nandito na ako, mga itlog ng tagak. Oras na ng almusal. Ang sapatos ko! Ninakaw ng lobo ang pulang sapatos ko. Nagsikap ang batang pato na habulin ng lobo. Ngunit naubos ang lakas niya sa pagpagaspas ng maliliit niyang mga pakpak at bumagsak siya pabalik sa lupa. Kailangan kong protektahan ang mga itlog mula sa salbahing lobo. Kung makakalipad lang sana ako. Lumapag ang lobo sa pugad na suot ang mahiwagang sapatos. Lumapit ito sa mga itlog ng tagak. Nakikita ng batang pato na isa-isang kinukuha nito ang mga itlog. Nasa panganib ang mga itlog ni nanay. Dapat kong pigilan ng lobo. Inipon ng batang pato ang lahat ng kanyang tapang at buong lakas na pinagaspas ang mga pakpak. Mga itlog. Dapat kong sagipin ang mga itlog. Sa wakas ay nakalipad ang batang pato, mataas sa langit sa pinakaunang pagkakataon. Uy, nakakalipad ako! Yay! Kaya ko nang lumipad! Tahimik na dumapo ang batang pato sa likod ng lobo. Hinawakan niya ang sapatos at mabilis na hinatak ito. Ano? Ang pato? Ang sapatos? Sa sandaling iyon, dumating ang pamilya ng tagak at tinulungan ng batang pato na itaboy ang lobo palayo sa pugad. Nalaglag ang tusong lobo sa sapa. Saklolo! Nagpasalamat ang mga tagak sa pato sa pagliligtas nito sa mga itlog. Ngayon ay nakakalipad ka na rin ng mataas tulad namin. Oo nga, kwak-kwak. Sama-sama na tayong lilipad bilang pamilya, mga bata. Tuwang-tuwa ang batang pato na nakakalipad na siya. At mula sa araw na iyon, natutunan niya na hindi dapat tumigil sa pagsubok. At hindi na niya kailangan ng mahika ng sapatos, kundi lakas ng loob at tiyaga. Siya lang ang tanging matapang na pato na nakakalipad kasama ang mga tagak. Isang araw, ang 7 batang kambing ay napakasaya dahil bakasyon na. Nagkakatuwaan silang lahat sa tabing dagat. Nagbabatuhan sila ng tubig sa mainit na panahon. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik na ang magkakapatid sa kanilang tahanan. Maliban sa 2 kambing na lumalangoy pa rin sa tubig, hindi nila namalayan na naiwanan na sila. Ang saya-saya dito sa alon.
Habang nagsasaya ang mga munting kambing, lingid sa kaalaman nila na may isang gutom na lobo na umaaligid at pinagmamasdan sila. Nagpaplano kung paano sila lalamunin. Ngunit sa sandaling iyon, may nakita ang mga kambing na malaking buntot ng isda sa gitna ng dagat. Nagyakapan sila sa takot. Oh, pating ba yun? Kung ganon, kailangan nating bumalik kaagad sa Pampang. At lumangoy na sila sa dalampasigan. Gayunpaman, ang buntot ng isda na kanilang nakita ay sumunod sa kanila. Sa wakas, napagtanto nila na ang buntot ng isda na ito na naanod sa dalampasigan ay sa magandang sirena pala na si Arya. Ha? Ano yan? Isang sirena? Tulungan niyo ko. May mga pasa ang sirena sa buong katawan. Nagtataka sa kung ano ang nangyari sa sirena. Naisip ng mga kambing na iuwi ang sirena para gumaling. Ang lobo naman na nakakita sa nangyayari, hindi maitago ang pagkagulat niya. Isang ideya ang naisip niya na maaaring magdulot sa kanya ng pagkakataon. Kinwento ni Arya sa mga kambing kung ano ang nangyari sa kanya. Paano naman nasira ng ganyan ang buntot mo? Habang pauwi ako, napakalakas ng bagyo. Tumama ang katawan ko sa batuhan habang sinisikap ko pa ring lumangoy. Naisip ng magkapatid ang pamahid na gamot na mabuti para sa sakit ng kambing at maaaring mabuti rin para sa sugat ng buntot ng sirena. Kaya napagdesisyonan nila na iuwi ang sirena. Gayunpaman, kahit anong pilit nila, hindi sila sapat na malakas na buhatin si Arya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang tusong lobo sa harap nila. Lobo! Nagtakbuhan ng mga kambing sa takot at nagtago sa likod ng malaking payong na nakatayo sa gilid. Kinuha ng lobo ang lambat na naiwan ng mangingisda at hinagis ito sa sirena. Bagamat pinipilit ko mawala ng sirena na si Arya, hindi sapat ang lakas niya para maalis ang lambat. Pakawalan mo ako, lobo. Pakawalan mo sabi ako. Tulong! Nahulog sa lupa ang kwintas ng sirena habang nagpupumiglas siya, ngunit hindi niya ito napansin. Dahil mas malakas ang lobo kaysa sa mga kambing, madali niyang nabuhat ang sirena. Isang malaking piging ang maghihintay sa akin mamayang gabi. Hindi alam ng mga takot na kambing ang gagawin. Napansin nila ang kwintas sa lupa at kinuha ito. Dapat nating iligtas ang sirena sa tusong lobo na yun. Naglakbay na ang mga kambing para hanapin ang sirena. Sa kabilang banda, ikinulong ng masamang lobo ang sirena sa hawla sa isang kubo ng mangingisda sa gubat. Lalamunin muna kita. Tapos ay susunod ko ang mga kambing. Nang marinig ni Arya ang mapahamak na plano ng lobo, nabalisa siya dahil alam niyang wala siyang magawa. Samantala, ilang oras nang naghahanap ang magkapatid na kambing sa sirena sa kagubatan. Nakita nila ang lumang kubo ng mangingisda sa di kalayuan. Agad nilang tinungo ito, napaakyat ng burol. Sumilip sila sa bintana at nakita nila ang sirenang si Arya na nakakulong sa hawla. Hinahanda na ng lobo ang malaking hapagkainan. Sinamantala ng magkapatid ang pagkakataong ito. Lumapit sila kay Arya nang hindi napapansin ng lobo. Laking gulat ni Arya nang makita sila. Umalis kayo dito. Ukulihin niya kayo at kakainin din. Pero nagpakatapang ang magkapatid. Kinuha ng munting kambing ang pamahid na gamot sa kanyang bulsa at inabot sa sirena. Sinabi niyang makabubuti ito sa mga sugat. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ng lobo ang mga kambing. Aba, mga kambing? Takbo! Sa takot ay nagtakbuhan ng mga munting kambing. Pinahira ng sirena ng gamot ang kanyang mga sugat. Kailangan niyang gumaling upang mailigtas ang mga kambing. At nabawi niya ang kanyang kalusugan. Nang wala nang matakbuhan ng isa sa mga kambing,
Ang sirena na nakabawi na ng lakas ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Sa liwanag na iyon, ang kanyang buntot ng isda ay naging mga paa ng tao. Tigilan mo ang mga kambing, lobo! Pinulot ng sirena ang lambat na nasa gilid at hinagis ito sa lobo. Tulong! Nahuli ako ng lambat! Gaano man kalakas ang pagpupumiglas ng lobo, hindi siya makaalpas sa lambat at naligtas ang maliliit na kambing mula sa gutom na lobo. Oh wow! Ang galing! Yay! Bayaning sirena! Hindi nakalimutan ng magkapatid na kambing na ibigay ang kwintas sa may-ari nito, ang sirena. Tuwang-tuwa si Arya na naibalik sa kanya ang nawawalang kwintas. Sa huli ay sabay-sabay silang umuwi. Sa ganitong paraan nabuo ang pagkakaibigan ng 7 munting kambing at ng sirenang si Arya. Ngunit ang oportunistang lobo ay hindi kailanman mauunawaan ang ibig sabihin ng pagkakaibigan.